Isang gabi, isang babae ang brutal na inaatake sa sarili niyang tahanan. Sinubukan niyang lumaban, ngunit bumunot ng baril ang salarin at nagpaputok. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Ang biktima, isang babaeng nagngangalang Helen, ay natagpuang patay. Ang kanyang asawang si Dr. Richard ay agad na dinala sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Sa istasyon, ipinaliwanag ni Richard ang nangyari, kahit man lang mula sa kanyang panig ng kwento. Ilang oras bago nito, dumalo sila ni Helen sa isang charity fundraiser sa isang magarbong hotel. Pagkatapos ng kaganapan, sabay-sabay silang umuwi. Pauwi na si Richard, biglang nakatanggap ng tawag mula sa ospital para sa emergency, kahit na dapat ay off-duty siya ng gabing iyon. Nabigo siya dahil gusto niya sanang gugulin ang natitirang bahagi ng gabi kasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, tumalikod siya at pumasok sa trabaho. Ayon kay Richard, nang sa wakas ay nakauwi na siya, natagpuan niya si Helen na walang malay sa sahig at sinusubukang tumakas ng salarin. Sa sumunod na pagpupumiglas, may napansin si Richard na napaka-espesipiko sa lalaking pumatay sa kanyang asawa. Ang umaatake ay may kapansanan dahil may prosthetic na braso sa isang gilid. Ito ang punto kung saan nagsisimula ng pagdudahan ng pulisya ang kanyang kwento. Para sa kanila, parang imposible. Paano magagawa ng isang lalaking may isang prosthetic na kamay na talunin ang isang malusog na babae? Mas lalong lumala ang sitwasyon nang walang makitang senyales ng sapilitang pagpasok sa bahay ni Richard. Walang sirang bintana, walang sirang kandado, walang nawawalang mahahalagang bagay, kaya hindi mukhang ninakawan. Bukod pa riyan, natuklasan nila na ilang buwan na ang nakalilipas, kumuha si Helen ng isang malaking pulisya ng seguro sa buhay na may napakataas na payout. Dahil sa detalyeng iyon, mas lalong tumitingin ang mga pulis kay Richard. Sa huli, wala silang mahanap na matibay na ebidensya na makapagsasabi sa iba. Unti-unting lumiliit ang investigasyon hanggang sa si Richard na lang ang mapagkakatiwalaang sospek sa kanilang paningin. Kapag ang kaso ay nilitis, ang taga-usig ay maghaharap ng isa pang mahalagang ebidensya. Sapat na ito para kumbansihin ang hukom at ang hurado na nagkasala si Richard. Bago siya namatay, nagawa ni Helen na tumawag sa 911. Sa tawag na iyon, nakapagsabi siya ng ilang salita na maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Sa totoo lang ay malabo ang mensahe, ngunit dahil pinaghihinalaan na ng lahat si Richard, ang mga salitang iyon ay itinuring na patunay laban sa kanya. Si Richard ay hinatulan ng kamatayan. Siyempre, ang pagtupad sa sentensyang kamatayan ay nangangailangan ng oras. Habang naghihintay ng kanyang pagbitay, si Richard ay ipinadala sa isang espesyal na bilangguan kasama ang ilan pang mga bilanggo. Habang papunta roon, habang dumadaan ang bus ng bilangguan sa isang masukal na lugar, biglang nagkunwaring inatake sa puso ang isa sa mga bilanggo. Nakatago sa loob ng medyas, mayroon siyang nakahanda na matalas na sandata. Sa sobrang takot, lumapit ang gwardya para tulungan siya. Ginagamit ng bilanggo ang sandaling iyon upang umatake. Sa isang marahas na tunggalian ay sumiklab. Dahil sa kaguluhan, nawalan ng kontrol ang driver sa bus. Bumagsak ang sasakyan at nahulog sa bangin. Kahit na matapos ang isang brutal na aksidente, may ilang tao pa ring nakaligtas, kasama na si Richard. Isa sa mga gwardya, na nakakakilala kay Richard at nagtitiwala sa kanya bilang isang doktor, ay mabilis na kinalas ang kanyang posas dahil sa ngayon ay lubhang kailangan ang kanyang kasanayang medikal. Ngunit bago pa man tuluyang makapunta sa ligtas na lugar ang sinuman, nakarinig na sila ng ugong ng tren. Lumapag mismo sa riles ang sirang bus. Nagkukumahog ang lahat para iligtas ang kanilang mga sarili, tumatakbo at gumagapang palayo sa nalalapit na banggaan. Sa kritikal na sandaling iyon, sa halip na ang sarili lamang ang isipin, nanatili siya upang tulungan ang nasugatang gwardya na kakapagpalaya lang sa kanya. Dahil sa pagbangga, natanggal sa riles ang tren at nagdulot ng matinding pagkawasak. Sa kabila ng kaguluhan, nakaligtas si Richard. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang nakatakas na bilanggo mula kanina at nag-alok ng tulong sa kanya. Ayaw niya ng pera o proteksyon, tanging katahimikan lang ang kapalit. Di nagtagal, napuno ng mga emergency crew, bumbero, at lokal na pulisya ang buong lugar ng banggaan. Dumating ang isang marshal ng US na nagngangalang Detective Samuel Gerald upang kontrolin ang pinangyarihan. Ang gwardya na naging sanhi ng pagtakas ay napapalibutan na ng mga opisyal at buong pagmamalaking sinasabing iniligtas niya ang isang bilanggo. Batay sa kanyang pahayag, idineklara ng mga lokal na awtoridad na patay na ang lahat ng mga bilanggo. Hindi naniniwala kahit isang salita si Gerald dito. Agad niyang naramdaman na may mali at napagtanto niyang isa sa mga bilanggo ay buhay pa at tumatakbo. Nagsisimula ang isang buong paghahanap. Samantala, buong gabing naglilibot si Richard sa kagubatan at sa wakas ay narating niya ang isang residential area. Pagod, sugatan, at nakasuot pa rin ng damit pang bilanggo, kailangan niya ng pagbabalat kayo. Lumalala na ang sugat niya sa tiyan, kaya dumiretso siya sa pinakaligtas na lugar para gamutin ang sarili at magtago sa isang ospital. Hinala ni Gerald na nasaktan si Richard kaya nagpadala siya ng mga opisyal para magpatrolya sa mga kalapit na pasilidad medikal. Inaasahan na ito ni Richard. Nag-ahit siya, kumuha ng damit mula sa isang walang malay na pasyente, at binago ang buong anyo nito. Habang palabas siya, aksidente niyang nadaanan ang isa sa mga opisyal na itinalagang hanapin siya.
Pero dahil sa pagbabalat kayo, hindi siya napapansin. Sa labas, may nakaharang na ambulansya na umaandar pa rin ang makina. Sumakay si Richard at nagmaneho palayo bago pa may makahalata sa nangyayari. Kasabay nito, pinalawak ni na Gerald at ng kanyang pangkat ang kanilang paghahanap. Tinatap nila ang bawat telepono ng mga taong malapit kay Richard sa pag-aakalang maaaring humingi ito ng tulong. Maya-maya lang ay may dumating na ulat. Nawawala ng ambulansya ang isang kalapit na ospital. Hindi nag-atubili si Gerald at agad na nagutos ng paghabol. Hindi nagtagal at nakita nila ang ninakaw na sasakyan. Hinaharangan ng mga pulis ang mga kalsada at inilalagay ang mga sasakyan sa unahan niya. Nakikita ni Richard ang isang lagusan sa unahan. Maaaring ito ay isang patibong o huling pagkakataon niya. Ang magkabilang dulo ng tunnel ay selyado ng mga unit ng pulisya. Dahil wala nang mapupuntahan, nanigas ang ulo hanggang sa biglang nakaisip si Richard ng isang desperadong ideya. Maya-maya pa, hinalugog ng mga pulis ang inabando ng ambulansya. Bukas ang mga pinto, bakante ang upuan sa driver at nawala na si Richard. Pinag-aralang mabuti ni Gerald ang eksena. Ipinapalagay ng karamihan sa mga opisyal na nakatakas si Richard nang naglalakad papunta sa liblib na lugar. May napansin si Gerald na hindi nila napansin, isang alulod para sa bagyo. At sa unang pagkakataon, alam niya kung saan eksaktong nagpunta si Richard. Habang tumatakas, sinubukan ni Richard na ihagis ang kanyang Amerikana sa kabaligtaran na direksyon para lituhin ang mga pulis. Isa itong simpleng trick at hindi ito nalinlang ni Detective Gerald. Hinati na niya ang kanyang koponan sa dalawang grupo at hinuhulaan na niya ang mga galaw ni Richard bago pa man mangyari ang mga ito. Si Richard ay dumadaan sa mga paliko-likong daan at ang landas ay magaspang at madulas. Habang hinahabol siya, nawala ng malay si Gerald at natambak, nalaglag ang baril niya. Doon na sa wakas nagharap ang dalawa. Tinutukan siya ni Richard ng baril, pagod na pagod at nakulong. Pero sa halip na gamitin ito, desperadong pinili niyang tumakbo. Mayroon siyang perpektong pagkakataon na makabaril, ngunit hindi niya ginawa. Bumunot si Gerald ng karagdagang sandata at nagpatuloy ang habulan. Tumakbo si Richard hanggang sa marating niya ang isang dead end. Tumanggi pa rin siyang magpaputok dahil sa kaibuturan niya ay hindi naman siya mamamatay tao. Dahil wala nang mapupuntahan, tumalon si Richard mula sa isang napakalaking dam. Napakataas nito kaya naman inaakala ng bawat opisyal na nakatingin na patay na siya. Kung may iba pang nangunguna sa kaso, doon na sana natapos ang paghahanap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakaligtas si Richard. Ang malamig na tubig, ang pagbagsak, at ang mahabang paglangoy ay labis na nagpapahina sa kanya. Pagdating niya sa lupa, nanginginig na siya ng hindi mapigilan. Nagtatago siya sa isang tumpok ng mga dahon para lang mainaitan. Habang siya'y natutulog, may mga alaala na bumabalik sa kanyang isipan. Mga alaala ng paghabol sa tunay na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, ang pagdududa ay naglalaho at ang katotohanan ay tila mas malinaw kaysa dati. Walang kasalanan si Richard. Nang makabawi na siya ng kaunting lakas, nagpatuloy na siya sa paggalaw. Sa loob ng kanyang bulsa ay may pitaka na may sapat na pera para sa pansamantalang matutuluyan. Para hindi siya makilala, binago niya ang kanyang hitsura at kinulayan ang kanyang buhok. Sa halip na tumakas patungo sa isang liblib na lugar, bumalik si Richard sa lungsod. Determinadong patunayan ang katotohanan. Kinabukasan, naghanda si Gerald at ang kanyang koponan ng isang taktikal na pag-atake. Habang nagaganap ang operasyon, isa sa mga opisyal ni Gerald ang dinakip bilang bihag. Sa karamihan ng mga kaso, kasunod nito ang isang negosasyon. Kabaligtaran ang ginagawa ni Gerald. Walang pag-aalinlangan, nagpaputok siya at kinontrol ang sitwasyon. Lumalabag ito sa protokol at nabigo ang kanyang koponan. Pero ipinapakita rin ito kung sino siya, isang taong walang gagawin para matapos ang isang habulan na nangangahulugang lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon ni Richard. Pagbalik sa lungsod, kinausap ni Richard ang kanyang dating abogado, umaasang makakakuha siya ng kaunting pera o suporta. Tumanggi ang abogado dahil sa takot, at kahit ang maikling pag-uusap na iyon ay sapat na upang maalerto ang mga pulis. Dahil wala ng ibang pagpipilian, bumangaling si Richard sa isang taong inaasahan niyang mapagkakatiwalaan pa rin, isang dating kaibigan at kapwa-doktor na nagngangalang Charles. Maikli lang ang kanilang pagkikita. Sapat lang na pera ang hiniling ni Richard para makapagpatuloy, at dali-dali siyang umalis dahil ayaw niyang madamay ang kaibigan sa kaguluhang nakapalibot sa kanya. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Richard, lalong nagiging mausisa si Detective Gerald tungkol sa kanya. Nakakaabala sa kanya ang kaso. Hindi kailanman naging makatuwiran ang sinasabing motibo. Si Richard ay isang matagumpay na doktor na may pera at katatagan, hindi isang taong biglang papatay sa kanyang asawa. Habang mas tinitingnan ni Gerald ang mga katotohanan, lalong nagiging kakaiba ang sitwasyon. Samantala, si Richard ay nakakaraos sa kahit anong kaya niya. Umuupa siya ng isang maliit na silid sa silong mula sa isang lokal na residente dahil iyon ang pinakamurang opsyon na mahahanap niya. Dala ang kanyang pagbabalat kayo at limitadong mapagkukunan, bumalik si Richard sa kanyang bayan, determinadong tuklasin ang katotohanan at hanapin ang taong tunay na pumatay kay Helen. Isang hapon, pumunta siya sa isang ospital na dalubhasa sa prosthetics at paggamot para sa mga pasyenteng may kapansanan. Mayroon pang ang pasilidad sa loob na gumagawa ng mga artificial na paa. Simple lang ang layunin ni Richard doon.
Magnakaw ng ID card ng empleyado mula sa janitorial staff para makapasok siya mamaya. Kasabay nito, patuloy na pinagdudugtong-dugtong ni Gerald ang mga tuldok. Tinanong niya si Charles, ang kaibigan ni Richard. Sa halip na itanggi ang anuman. Mahinahong inamin ni Charles na binisita siya ni Richard noong isang araw. Bago matapos ang usapan, binalaan niya ang mga opisyal na hindi nila mahuhuli si Richard dahil mas may kakayahan ito kaysa sa kanilang inaakala. Habang inihahanda ni Richard ang mga susunod na hakbang ng kanyang plano, mas pinag-aaralan naman ni Gerald ang orihinal na kaso. Habang tumatagal ang kanyang pagtingin, lalo siyang nakakakita ng mga hindi pagkakapare-pareho. Iginigiit ng bawat miyembro ng pamilya, kaibigan, at kasamahan na inosente si Richard. Lalo lamang nitong pinalalakas ang loob ni Gerald na tumingin ng mas malapitan. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay na tinutuluyan ni Richard. Nang marinig ang mga boses sa labas, natigilan siya, kumbinsido na natagpuan siya ng mga ito. Mabuti na lang at naroon ang mga opisyal para sa isang ganap na walang kaugnayang pag-aresto. Hinahabol nila ang anak ng may-ari ng bahay dahil sa pinaghihinalaang pagbebenta ng droga. Nanatiling nakatago si Richard at iniiwasan ang mahuli. Nang sumapit ang gabi, isinagawa ni Richard ang kanyang plano. Nakasuot ng uniforme ng janitor at gamit ang ninakaw na ID, palihim siyang bumalik sa hospital nang walang pinaghihinalaan. Ang kanyang misyon ay maghanap ng mga talaan ng mga kalalakihan sa lungsod na may mga prostetikong braso. Mayroong daan-daang mga pangalan, ngunit sa pamamagitan ng paghahambing ng mga detalye at pisikal na paglalarawan, lubos niyang napapaliit ang listahan. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang kanyang takip. Tiyak na nakilala ng nangungupahan na naaresto kanina ang mukha niya mula sa poster ng pulis kaya isinumbong siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Gerald at dumiretso na sa bahay. Nasa loob pa rin ng ospital si Richard nang biglang dumagsa ang mga pasyente at lumikha ng kaguluhan. Labis ang pagkalito ng mga kawani at agarang humingi ng tulong sa kanya ang isang doktor sa paglipat ng isang batang pasyente. Agad na nakilala ni Richard ang mga palatandaan ng isang emergency. Walang pag-aalinlangan, binago niya ang mga medikal na tala para madala agad ang bata sa operasyon. Pero ang maliit na desisyong iyon ay may mga kahihinatnan. Napansin ng doktor na humingi ng tulong sa kanya ang biglaang pagbabago sa mga papeles at naghinala. Ang kanyang pag-aalala ay nauwi sa katiyakan at sa ganoong paraan, nabunyag ang balat kayo ni Richard. Hindi nagtagal pagkatapos ng kaguluhan sa hospital, dumating si Gerald, ngunit wala na si Richard. Sa puntong ito, hindi na basta-basta hinahabol ni Gerald ang isang takas. Sinusubukan niyang intindihin kung ano ang hinahanap ni Richard. Kung kalayaan lang ang gusto ni Richard, pwede sana siyang maglaho sa kanayunan o tumakas palabas ng bansa. Sa halip, patuloy siyang bumabalik sa mga lugar na may kaugnayan sa kaso. Saka mas magiging malinaw ang sagot. Natuklasan ni Gerald ang ospital na nakalaan para sa mga prosthetic na pasyente. Doon nagsisimulang magkaroon ng katuturan ang lahat. Hindi tumatakbo si Richard. Nag-iimbestiga siya. Batay sa mga talaan ng ospital, mayroon lamang 5 lalaki sa lungsod na tumutugma sa pisikal na paglalarawan ng pumatay. Sinimulan ni Richard na abutin ang bawat isa. Patay na ang isa. Ang isa pa ay nakakulong matapos ang isang nabigong pagnanakaw sa bangko. Ang pangalawang lalaking iyon ang naging susunod na target ni Richard, kaya dumiretso siya sa pasilidad kung saan nakakulong ang sospek. Ang problema, puno ng pulis ang buong lugar. Nakapasok si Richard sa loob matapos ang ilang pagsilip. Kalaunan ay naabutan niya ang sospek at agad na napagtanto na maling tao pala ang kasama niya. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at sinubukang umalis bago pa may makapansin. Ang bigla niyang paggalaw ay nakakuha ng atensyon ng isang gwardya. Pagkatapos, habang pababa ng hagdan, diretsong nakasalubong ni Richard si Detective Gerald. Tumakbo palayo si Richard. Pagdating niya sa lobby, gumamit siya ng desperadong taktika para pigilan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Sandaling gumana ito, ngunit nang mawala ang kalituhan, lahat ng opisyal sa gusali ay sumama sa paghabol. Sa labas, isang napakalaking parada ang nakaharang sa mga kalsada. Libu-libong tao ang bumaha sa mga kalye at nawala si Richard sa gitna ng karamihan bago pa man maabutin ng mga pulis. Mabilis kumalat ang balita, isang nahatulang mamamatay tao ang muling nakatakas at nakalusot sa mga awtoridad. Pagkatapos magpahinga at magpalit ng damit, bumalik si Richard sa kanyang paghahanap kinabukasan. Isang pangalan mula sa kanyang listahan ang hindi kailanman sumagot sa telepono. Kainahinala ang katahimikang iyon. Pinuntahan niya ang address na konektado rito at totoo nga, may pulis na nakaistasyon doon. Tiyak na nahulaan na rin ni Gerald ang parehong galaw. Hindi sumusuko si Richard. Palihim siyang umikot sa gusali at pilit na pumasok sa loob sa likod. Ang kanyang natuklasan ay nagpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Sa loob ng isang drawer ay makikita ang mga larawan ng lalaking pinaniniwalaan ni Richard na pumatay kay Helen. Kasama ang isang prostetikong braso na kapareho ng nakita niya noong nagpupumiglas siya sa kanyang tahanan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang pagkabigla. Sa mga litrato, may nakita si Richard na mas malala pa. May mga larawan na nagpapakita ng pumatay kasama ang isang taong kilalang-kilala ni Richard. Isang matalik na kaibigan, isang mapagkakatiwalaang kasamahan, isang mahusay na nagngangalang Dr. Alex. At noong gabing namatay si Helen, tinawagan lang si Richard sa ospital dahil sinabi ni Alex na mayroon itong agarang gawain.
Pagbalik sa opisina, biglang nakatanggap ng tawag si Detective Gerald. Noong una, inakala ng lahat na isa lamang itong biro mula sa isang nagpapanggap na si Richard, ngunit sa pagkakataong ito ay siya na talaga. Mahinahong ipinaliwanag ni Richard na nalutas na niya ang kaso ng pagpatay sa kanyang asawa. Agad na sinimulan ng mga pulis ang pagtugis sa tawag. Sinadya ni Richard na panatilihing bukas ang linya. Gusto niyang pumunta si Gerald sa pinangyarihan at makita mismo ng sarili niyang mga mata ang ebidensya. Pagdating ni Gerald, maingat niyang sinuri ang lahat. May mga litrato, ang teleponong ginamit ni Richard, at mga bakas na malinaw na nag-uugnay sa bahay sa investigasyon. Pero pumasok ang may-ari ng bahay. Ang pangalan niya ay Sykes, at siya rin ang lalaking pinaniniwalaan ni Richard na pumatay kay Helen. Sa kabila ng pagiging napapaligiran ng mga tagapagpatupad ng batas, si Sykes ay kumikilos ng kalmado at may kumpiyansa. Ang tono niya, ang kilos niya, lahat ng sinasabi niya ay ginawa para magmukha siyang inosente. Hindi ito ang unang pagkakataon na naiugnay ang kanyang pangalan sa pagpatay. Isang taon na ang nakalilipas, tinanong siya ng mga pulis, ngunit mayroon siyang matibay na alibay at umalis ng hindi nagalaw. Nakikinig ng mabuti si Gerald. Hindi tugma sa katotohanan ang paraan ng pagsasalita ni Sykes. Parang may mali, sa halip na pakawalan siya ng malaya, nagtalaga si Gerald ng isang pangkat ng mga nakabantay upang bantayan ang bawat galaw niya sa susunod na 48 oras. Samantala, muling kinausap ni Richard si Charles at ibinahagi ang lahat ng kanyang natutunan. Ayon kay Richard, si Dr. Alex ang nasa likod nito. Nakabuo si Alex ng isang bagong gamot at natuklasan ni Richard ang mga mapanganib na epekto na maaaring sumire sa proyekto. Para protektahan ang droga at ang mga kita nito, naniniwala si Richard na pinagbintangan siya ni Alex para sa pagpatay. Ibinasura ni Charles ang akusasyon at ikinatwiran na wala sa mga ito ang makatuwiran, lalo na't patay na si Alex. Hindi nagtagal pagkatapos ng usapang iyon, hinarang ni Gerald si Charles. Kahit papaano, alam na niya na nag-usap sila. Tinanong siya ni Gerald tungkol kina Sykes at Alex, ngunit itinanggi ni Charles na kilala niya ang alinman sa kanila. Mas lalo lang nagpapahinala sa mga bagay-bagay ang sagot niya. Ang tunay na dahilan kung bakit kinontak ni Richard si Charles kanina ay hindi lang para makipag-usap. Kailangan niya ng daan papunta sa laboratorio ng ospital kung saan nakaimbak ang kanyang lumang pananaliksik. Kumuha siya ng isang lumang sample at dinala ito sa isang pinagkakatiwalaang kasamahan para sa pagsusuri. Kinumpirma ng mga resulta ang kanyang mga kinatatakutan. Ang sample ay pinakialaman, binago ng isang tao upang makapasa ang gamot sa pagsusuri ng pag-aproba. Sandaling nakumbinsi si Richard na si Alex ang may pananagutan dahil siya mismo ang likha ng formula. Ngunit may itinuro ang doktor na sumusuri sa sample na isang bagay na nakakagulat. Ang binagong pagsusuri ay naproseso matapos mamatay si Alex. May ibang gumawa ng pagbabago at ang taong iyon ay ang direktor ng ospital, ang matagal ng kaibigan ni Richard na si Charles. Patuloy na naguhukay si Detective Gerald, at sa wakas ay natuklasan ng kanyang pangkat ang higit pang katotohanan. Natuklasan nila na si Alex, ang lalaking may kinalaman sa ninakaw na pananaliksik at sa mga akusasyon ni Richard, ay patay na. Ang mas nakakagulat pa, malapit sina Alex at Charles. Kung totoo iyan, bakit nagsinungaling si Charles habang tinatanong? Habang tumatagal ang kanilang pagtingin, lalong lumalabas ang mga hindi pagkakapare-pareho. Nagdulot ng mga babala ang mga dokumentong may kinalaman sa pagkamatay ni Alex. Pagkatapos ay darating ang pinakamalaking tagumpay. Nakuha ng isa sa mga opisyal ni Gerald ang mga lumang record ng telepono ni Richard. Noong gabing pinaslang si Helen, may gumamit ng telepono sa kotse ni Richard para kontakin si Sykes. Kahit hindi siya nakilala ni Richard, ibig sabihin, may nang frame up sa kanya gamit ang sarili niyang telepono para makontak ang pumatay. Habang papalapit ng papalapit si Gerald sa katotohanan, may paparating na panganib kay Richard. Sinusubaybayan siya ni Sykes at naghihintay ng tamang sandali para tapusin ang trabaho. Dumarating ang sandaling iyon sa isang tren na gabi na. Nakilala ng isang pasahero ang mukha ni Richard mula sa isang dyaryo at inalerto ang isang kalapit na pulis. Habang naghahanda si Richard para tumakbo, biglang sumulpat si Sykes mula sa kung saan may dalang baril. Nagkaroon ng bar-ilan at sakto lang na pumagitna ang opisyal. Kung hindi dumating ang opisyal na iyon, malamang patay na si Richard. Nagawa ni Richard na madaig at mapigilan si Sykes, ngunit hindi niya ito pinatay. May dahilan kung bakit maaaring ginawa ni Sykes ang krimen, ngunit hindi siya kailanman naging mastermind. Sa kasamaang palad, bago nawalan ng malay, nagawang tawagan ng opisyal ang lokasyon ni Richard sa radyo. Ngayon, naniniwala ang buong lungsod na napatay ni Richard ang isang pulis habang tumatakas ito. Mas lalong nagiging matindi ang manhunt. Nang gabing iyon, pumunta si Richard sa isang marangyang hotel kung saan nakatakdang magsalita si Charles sa isang medikal na komperensya. Pagpasok pa lang niya, pinalibutan na agad ng mga pulis ang gusali at naghandang pabagsakin siya. Nagmamadaling pumasok si Gerald, umaasang mapipigilan ang isang nakamamatay na pagkakamali. Sa loob, sa wakas ay hinarap ni Richard si Charles. Ang paglalantad ng mga side effect ng gamot ay maaaring sumire sa kumpanya at magkagastos ng milyon-milyon. Para protektahan ang kanyang sweldo, pinasyahan ni Charles ang pagpatay kay Helen at tiniyak na si Richard ang mananagot. Si Charles ay kumikilos ng kalmado, may tiwala sa sarili, at walang pakialam.
Niyaya niya si Richard na mag-usap ng pribado sa isang silid ng hotel, ngunit nang makapasok na siya, bigla siyang umatake. Isang marahas na labanan ang sumiklab. Kalaunan ay nakamit ni Richard ang kalamangan, kaya napilitan si Charles na umatras. Bago pa matapos ang komprontasyon, isang helikopter ng pulisya ang dumating sa labas ng bintana. Dahil opisyal ng pag-anti si Richard, handang-handa ng barilin ang mga opisyal. Itigil na ang helicopter. Sakto lang ang pagdating ni Gerald sa pinangyarihan at inutusan silang huminto. Nang maging maayos na ang sitwasyon, hinabol muli ni Richard si Charles. Nagpatuloy ang laban at parehong nahulog ang dalawang lalaki mula sa isang taas at tumama sa mga kagamitan sa ibaba. Nagawa ni Charles na makabangon at makatakas bago pa dumating ang mga pulis. Natulala pa rin si Richard dahil sa pagkahulog, malubhang nasugatan at nahihirapang gumalaw. Punong-puno ng makinarya ang ibabang palapag, kaya mahirap makita at maraming lugar na mapagtataguan si Charles. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Detective Gerald at sinenyasan si Richard na lumabas sa pinagtataguan. Sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Gerald na noong gabi ng pagpatay kay Helen, habang pinagtataguan ni Richard si Alex sa ospital, palihim na kinopya ni Charles ang mga susi ng kanyang bahay at kotse. Ganoon nakapasok si Sykes sa bahay, nang hindi nagiiwan ng mga senyales ng sapilitang pagpasok. Habang isinisiwalat ni Gerald ang lahat, nakinig naman si Charles mula sa dilim. Nang mapagtanto niyang wala ng takas ngayon, sa wakas ay nagsimula ang takot. Dahil nabunyag ang mga ebidensya laban sa kanya, ang tanging natitira na lang niyang pagpipilian ay patahimikin si Gerald. Bago pa man makakilos si Charles, pumagitna na si Richard. Gamit ang natitirang lakas niya, sinaktan niya si Charles at tuluyan itong pinahinto. Sa labas, napapalibutan ang hotel ng mga reporter at kumikislap ng mga kamera. Para sa publiko, si Richard ay isa pa ring nahatulang mamamatay tao at isang mapanganib na pag-anti. Ang tanging paraan para linisin ang kanyang pangalan ay sa pamamagitan ng sistema ng hustisya. Kaya, kahit alam na ngayon ni Gerald na inosente si Richard, pinusesan pa rin niya ito habang naglalakad sila sa karamihan. Sa sandaling mawala sila sa paningin, natanggal ang mga posas, at sa wakas ay nasa kanilang mga kamay na ang lahat ng ebidensya. Ngayon, sandali na lang at malilinas na ang pangalan ni Richard at mabubunyag ang katotohanan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.